Hello, I am Adrian Pangilinan from Los Angeles, California, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Wow! Yes! I love it. Let's go, Adrian. Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Coming up on today's episode, mga combinations na we like and we don't like, pati na rin ang combinations that we should be afraid of. Yan ang mga kailangan yung abangan yung episode na to. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 180 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with, of course, our Eat Girl Isha. Yes, nagaling sa laot. Yes, ang ngayon kasalukuyang inaalon. Yes. Kasalukuyang nasa Pantropico mood. Pantropico mood. May vertigo at syempre, po ata ako. Hindi vertigo yan. Di ba ganun tayo ng bata pag matagal ka nag-swimming sa dagat, pag higa mo, pa rin, umaalon pa rin yung feeling. Wavy. So, as a wavy girl. Wavy girl. Correct. Wavy girl Isha. Wavy girl Isha. Ito naman, nandito rin ang ating favorite storyteller na si Mike. Kwento ako. True. Yes. Na may kakakwento lang kanina. Hindi nyo kaya. Ang daming kwento ni Mike. Yes, off the record. Ayaw niya ipasali sa recording. Nakakairito. Nasa personal folder ko tong conversation na ito. Charot. Ako, madudulas ka rin sa ibang episode. So, abangan nyo sa ibang episode. Madudulas din niya si Mike. Yan ang mga kwento niya. Pero ito isang update lang din to na konting-konti na lang. 500,000 downloads na tayo. Keep on streaming, keep on sharing the pod, i-post nyo at i-share nyo sa mga friends nyo na nangangailangan ng pagtawa sa weekdays. So, gawin nyo na yan for, para ma-achieve na natin ang 500,000 download milestone. Yes. Diba? Yes. And Jed! Yes. Congratulations! Graduate ka na! Ayun! Thank you so much! Congrats, Napakadaming Jed! nag-congratulate sa'yo na para bang lahat kami kamag-anak mo. Oh, ayan! Yes! Sorry. Oh, with distinction. Master of Marketing. Master of Marketing. Oh, Diba? I love it. Congrats, Jed. Congrats, June Gerard. Thank you so much. At inireveal na po natin ang totoong nanay po ni Jed. Nag-post po siya. Dalawa sila nag-aagawan. I think kailangan kong ipa-DNA sa KMJS kung sino talaga ang totoong ina. Oo, grabe kasi ang mga post ng mga person. Thank you so much. Uy, sa lahat ng mga nag-comment, nag-like at nag-whatever. Thank you for your warm greetings. Sobrang appreciated yan. Kasi nga, ang lamig dito. Kaya init ng pakiramdam, 'di ba? Na ang daming happy for us. Daming nag-message sa'yo sa IG. Kaya nga sumasagot nga ako. So hindi ko pa nasagot, pasensya na po kayo. Pero thank you so much. 'Di ba? True. Congrats. Again, pag wala tayong masyadong ginagawa, kokomentan ko po kayo. Kokonyatan kayo ni Jed. Kokonyatan. Uy, salamat sa mga tumutok sa live stream. Maraming may live stream. Sa Team Lip ha. Yes. Oo. Pag nakita niyo yung ang graduation ni Jed, kala mo nasa Harry Potter. Ganun. Correct. Kala may sorting hat. Diba? Uy, mas nakaka-sorting hat yung yung nagsusukat kami ng toga. As in, pinapaupo kami, isa-isa. Tapos susukatin sa'yo yung cap, yung trencher, kung fit sa ulo mo. Oo, totoo. Tapos may mga sizes siya. Iba-iba siya. Ibang experience din yung pag-graduate sa ibang bansa, in fairness. So, sa mga nag-aaral ngayon sa iba't ibang lugar sa mundo, kaya nyo yan. Matatapos din natin yun lahat. Okay? So, go for it. At sa mga bagong nakikinig, may uncut version ng podcast ng episode na ito and the past episodes. So if gusto nyo mapanood ng buo ang kwentuhan na may kasama pang other perks tulad na lang ng live recordings end of May, maaabangan nyo yan. Mag-member na kayo. Be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member sa patreon.com/siligang sa gabi.
Nakadagdag pa kayo sa ating tulong para sa ating chosen charity for the month of May, ang Kaisahang Buhay Foundation for Single Mothers. Diba? Simulan na natin ang mga combinations. Uumpisa natin with food combinations. May mga napag-usapan tayo before sa episode na tungkol sa weird. May mga na-ask ako doon. Pero ito, may mga ni-research ako ng bagong food combinations na lumulutang-lutang sa internet. Malalaman natin kung ano ang views and opinions nyo dito, ha. Ito ang una. Sabi nila, pancit at rice with topping na dinuguan. Uy, gusto ko yun. With dinuguan? Talaga? Toppings, hindi siya hiwa-hiwalay. Siguro kaya ko dinuguan and rice. Parang kaya kong ulamin ang pancit, pero naman. hindi paghahalo-haloin yung tatlo, ha. Hindi mo paghahalo-haloin yung tatlo, ha. Kanin baboy ito nga naman toppings yun, nga. Toppings nga to. Toppings daw ng pancit at kanin ay dinuguan. Tinatoppings So, parang, ang pancit. Oo. Ano yun? Parang black pasta, squid ink, ganun. Wow, ang taray naman. Ang taas naman. Ang taas naman ng squid ink pasta. What can I expect from you? Oo. Nabasa ko lang din sa Hindi ko in-expect yung squid ink pasta from Mike sana. Hindi mo kaya. Iba na yung tastes mo today. True. Calamares lang talaga yan. Squidward na alam mo dati. Diba? Taray. Nasa iba daw, ang tinataping hindi dinuguan. Ang tinataping nila, bopis at kaldereta. Kaya mo? Ano nangyayari? Okay, oo. Hindi ko rin alam. Nakatayo na nangyayari. Diba? Or baka kaya tayo na weirdohan kasi nga topping siya. Kasi kung kakainin mo naman siya ng hiwa-hiwalay, pwede naman talaga siya. Ano siya, diba? Matitiis. Hindi siya matitiis. Masarap siya. Pag kinain mo siya hiwa-hiwalay. Pero hindi pa natin na-try na magkakapatong. Baka kaya na weirdohan tayo. But anyway, ngayon yung first. Ang second, adobo with mayonnaise. Parang masarap. Parang willing ako to try. Kasi soy and mayo. Feeling ko kung yung Japanese mayo. Manamis-namis. Oo, wag yung mayo. But willing to try. Ito willing ako i-try except yung una mong binanggit. Ito okay. Sige, di i-try mo yan. Pag nagka-adobo dyan sa inyo, try mo lagyan na mayonnaise. Sige. Diba? With rice? Let us know. Wala naman nakalagay, pero more or less siguro kasi adobo eh. Or, baka pwede siyang sandwich nga. Baka pwede siyang parang palaman sa tinapay. Adobo? Yung adobo. Oo, masarap yun. Adobo sa pandesal. Hindi ginagawa yun. Wala dried na adobo. Dried adobo na siya. Yung parang pinirito na siya na ininit na siya ng ilang araw. Di okay siya with mayo, I think. Diba? Pero yun, hindi ako ma-mayo so hindi ko sure. Pero itlog yun, diba? Gawa sa itlog ang mayo. Yes. Oo, yes. Baka pwede. Kasi may adobo, may itlog. May itlog, diba? Nilalagyan ng itlog ang adobo. Oo, may boiled egg. Baka iba pwede naman yun. Hindi talaga. As in, pag kumakain ako ng lalo na yung Japanese mayonnaise, same yung feelings ko pag kumakain ng fried egg. Regular na itlog. Talaga? So, okay lang sa'yo na kanin at kewpie na Japanese mayo? Try ko na yun. Okay din naman. Oo. Promise. Ang weird ko. I swear. Talaga? Feeling ko may component yung egg na nakakaano sa sa brain mo. May feeling ko may something yung egg na nag-trigger sa akin. Ewan ko. Okay. Ganun na kalalim yung napansin ko. Kasi sabi ko, imposible yung paborito ko lagi egg. Tapos, wala. Yun talagang feelings. Egg Nino. Anyway. Ang tagal mong hinintay sagot tanongin yan, Baka na madulas ka. Or baka kasi hinintay ko na si Mike yung madulas eh. Kaya may mga ganun akong question. Ikaw, Mike, kaninong egg ang favorite mo? I cannot. Madulas siya. Okay din ako sa mayo. Okay din ako sa mayo naman. Alala ko na naman yung lady fingers ni Stanley with mayonnaise. Anyway. Ito. Toyo, kalamansi at banana ketchup na sausawan daw ng mga silog meals. Ay, hindi ba ano yun? Toyo, banana ketchup, tsaka kalamansi. Hindi ba marinade ng barbecue yun? Pinoy barbecue. Marinade ng barbecue. Oo. So, masarap siya. Oo. Yes. Pero pag ginawa mo sa silog meals, like kunwari top silog na may ganong sausawan, yun ang hindi ko sure.
Kasi for Tapsilog, loyalista ako sa suka. Kailangan vinegar, na may bawang. Diba? Yung mga spice Ako na kahit suka. walang sauce. Depende sa ulam. Kasi kunyari yung silog-silog na pork chop, parang mas okay ako ng ketchup pwede. lang. Oo nga. Tama. Kung pinirito, oo nga, no. Pero kasi kung... Parang nagigets ko. kung Parang nagiging mga barbecue ano. glaze lang siya eh. Hindi ba ganun? Pero ay sa bagay, kasi di ba pag kumakain tayo sa Max's, yung pinagsasama mo yung Worcestershire. Paano daw dapat bigkasin yan? Anong boto Basta nyo? yung Max's sauce. Ketchup. Huwag mong takasan ang responsibilidad na ito. Paano? O-order ka sa Max's, tas wala yung sauce na yun. Paano mahihingin? Sir, can I have your famous sauce? The combination. Ano po yung combination, sir? Ano po yung hinahanap yung combination, sir? The red and the black. The red and the black. Hindi kinaya na nag-order. Can you show me? I'll say yes or no. Ganun na lang sabihin ko. Can you show me? I'll say yes or no. Isang boto mo, ano sa palagay mo ang tamang pronunciation ng sauce na ito? Worcester. Tama ba? Mali din ata. Ano nga? Worcestershire. Worcestershire. Hindi daw. Ang pinakamadali daw na tandaan ay sabihin nyo lang na Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire. Kasi di ba yung spelling niya? Worcestershire sauce. Oo, Worcestershire sauce. Masarap sa salpikaw yan. Masarap sa salpikaw. Parang hanapin mo ang shire. Nasa lang shire. Or sino ang shire dito? Worcestershire sauce. Who? Hindi Worcestershire. Worcestershire. Oo. Worcestershire. Nabubulol ako. Oo. Papadala po ng sauce. Please. Pakiabot na lang po. Ngayon na. Wait, pero totoo yung sa Max's nga. Totoo yun. Yung tinitimpla pa natin yung banana ketchup. At saka yung banana ketchup, dapat Jofran. Hindi dapat ibang brand for me. Tama, di ba? Di ba meron na rin sariling Max's ketchup? O Jofran lang yun. Oo. Tapos nire-rebrand lang nila. Feeling ko kasi Jofran talaga yun ng olden days eh. Di ba? Yan si Ish Tao Max's yan. Malalaman niya kung anong totoo. Okay. Oo, favorite na ng mga... Favorite kasi ng mga grandparents mo, di ba? Max's. Yes, Your Honor. Buti ka pa naalala Buti pa siya. Hindi ko pa ba alam, Your Honor. Buti ka pa naalala mo. Ito. Ang sabi, bread with peanut butter. Pasok yun. Bread with peanut butter. Pero yung kanya, may V-cut. As in chichirya? V-cut? Yung chichiryang V-cut, oo. Ibang... Bakit? Di ba? Ang galing. Parang may crunch? V-cut na siguro. ketchup? Anong flavor yun? Barbecue V-cut. Barbecue? Peanut butter? This barbecue? Maanghang. Feeling ko parang alam niyo yung mga Asian, yung mga satay sauces, di ba peanut-based yun? Peanut butter-based. Tapos pag nilalagyan nila ng toyo, yung mga noodles, ito uso sa TikTok to ngayon, yung mga nagagawa ng Indomie recipes na nilalagyan na nila kung ano-ano. Yung glow up nila yung recipe. Hindi asoka. Asoka yun. Sorry. Asoka yung Kinakata. Naging cha-cha-cha. Wow, nasa climax na si Mike. Ano yung silhouette pa. Uy, grabe yung magagawa niya, no? Ang tagal daw gawin yan eh. Ilang oras daw. Grabe. Yung Lainey. Grabe yung Lainey. Lainey ba siya? Lainey ba yung Hindi ko pala parood. Lainey Robredo, charing. Hanapin ko. Oo, totoo. Grabe siya mag-effort. Tsaka yung piliin mo Pilipinas, may pa-street, street dancing. Oo, sa Antipolo. Ay, wow. Oo, hindi kasi may event din yata siya. Kasi parang lumaban sila na group or something. Sa street dancing, ganun. Oo, kaya nagulat ako. Pag ganun niya ng frame, sumasayaw na siyang ganun sa kali. Oo. Sabi ko, grabe ng effort. Gusto ko hanapin ngayon na. Ayan na naman tapos may bago siya ngayon.
piliin mo ang Pilipinas, mga Miss Universe. Oo, nakita ko Ang rin galing. yan. Ay, kabog. Oo, Ang iba-iba. galing. Yung 4 na Miss Universe, diba? Sina Pia, sina Catriona, si Gloria Diaz. Shit, sige, hanapin Yes. ko. Tsaka yung isang umiirap. Saka Yung si- umiirap. Ang galing na Ang nagaya huli ko niya. napanood. Ang huli ko napanood yung kay Vice Ganda. Vice Oo, Ganda, yung kay tsaka Vice yung kay... maganda. Sino Oo. yung may Philippine history na may sinamang mga iba-ibang vloggers na may mga presidents? Si ano yun, yung director, si ano, yung kayo Manggi, Yun, yung lalaki. May Marcos, may... Oo. Oo. Ito, boiled egg na isasawsaw sa suka. Ay, Ay, bakit? Ako for me, parang okay lang. Kasi hindi ba parang quick lang yun, na walang balot. ako pag nagko-kwek-kwek di ako nagsasawsawan. As is. Di walang lasa. Meron nga yung egg na component. Breading lang tsaka ano. Quick ka pa. Sana nag-boiled egg ka na sa bahay mo. It's naked quick. Same. So feeling ko carry lang. Ito. Vinegar sa sinaing or sa mga ulam. Ay, nilalagay yan talaga para hindi mapanis ang sinaing. Kurik. Tama yun. Di ko alam yun. Yes. Bakit kayo napapanisan pa rin kayo, Mike? Hindi namin nilalagyan ng suka. Bakit hindi nyo Kaya nilalagyan? napapanis. Kaya feeling ko siguro panis na kasi nilagyan ng suka. Maasim na yung Gaga. kanin. Maasim. Sumobra naman. Wait, ilalagay yung suka. Ilalagay yung suka bago sa ingin o Before pagluto kumulo. na yung Oo, sinaing. Before kumulo. Oo. Sa Part tubig. siya ng, Like, bago mo isalang. Okay. Bago Lalagyan isa mo na lang. siya. Yes, correct. Sa akin, Tapos isang kailangan takip haluin o hindi na? Basta Hindi na. Kukulo ibuhos naman lang. yun bubuhos mo lang. Mawawala Tapos naman hindi yung mo asim na makapanis. lasa nun. Oo, correct. Tama. Kasi pag nilagay mo siya dun Okay, sa okay. after isaing, magiging lasang asuka na yun. Lasang asin. Yun nga eh, kaya Feeling ko tataka ko. Ha? Baka ganun yung ginagawa Ganun dito. yung- Baka mali. kailangan dulo ng liempo nilagay. doon. Liempo? Ginawang Yun, grace ulam. yung suka. Ginawang Oo, grace. kailangan mo na ng pork chop doon pag ganun na nangyari. So yan. Pati, hindi Tsaka lang sa kanin calamares. na, pati sa mga Calamares. ulam. Yung mga masarsang ulam, yung mga mabilis mapanis, lagyan nyo ng konting suka, magtatagal talaga? siya. Hindi ko alam. Yes. So, tip yan sa mga nagtitipid, di ba ayaw mapanisan agad, di ba? Spaghetti nalagyan suka, ganon? Oo, pwede. Nilalagyan mo nga ng mais yung sa inyo, suka pa. Tsare. Kasi nagre-recycle kami. Sustainability. Yun na naman yung usapang mais. Tuwing yun na lang. Usapang mais. Oh. Ito nga, usapang mais. Sabi dito, pira-pirasong mais with Milo. Oh my God. Chocolate na mais. Oh Chocolate my mais, God. parang preview. Parang preview na siya. Anong Teaser. Parang teaser. kaudiri, ang bababoy talaga. Teaser ng masarap na dessert. Ano bang sinasabi mo dyan? Kita ba yung pangalan ng nagsabi niyan? Gusto ko siyang... Oo. Kaya hindi ko siya papangalanan. Patumbahin. Patumbahin. Grabe. Ikaw mahilig sa mais Okay. dito, Mike. So, I think kailangan mong itry ito. Ganito ang gagawin mo, Mike. Kakain kayo ngayon ng spaghetti with corn. Tomorrow, corn with Milo naman. Kasi may natirang corn. May natirang corn eh. Hindi naman nilalawak lahat. Hindi ko nahugasan. Yun pala yun. Kadiri. Chikucha! Kadiri hugasan. Uy, pasintabi po sa mga It's the phrase. Oo. kumakain. Sobrang baboy. Ang title, combination, naging baboy. Oo. Baboy. Kababaw yan. Nakaloka. Yun na yung lasa food combi kasi nga kung Okay. saan na naman mapupunta. Okay. Mais na naman ang final. Ito naman yung mga combinations na nagwo-work. For me, Filipinos na hinalo sa ibang races. Di ba laging pang beauty queen yung mga itsura, pa artista? Ay, pag oo. nagkaanak? Totoo. Okay. Diba? Yes, oo. So, Maganda feeling ko, ang Tsaka yung ano, cheese. Wah, Yung mga artista natin, may half-half sila. Oo, di ba? Ann Curtis, Vice Ganda. Di ba yung mga ganyan? Half din siya. Half horse. Half horse. Uy, patay ka kay Meme. Hoy, grabe ka naman kay Meme. Di ba? Uy, Totoo totoo. naman. Hindi, si Pia Wurtzbach. Di ba ano yun? Half
German, half Filipino. Diba? So feeling ko yung lahi natin, nakaka-boost ng kagandahan lalo ng ibang lahi. Sa mga foreigners dyan, piliin mo Pilipina. Pilipiin mo. So, Diba? foreigners po, piliin mo ang Pilipinas. Ang pag-uusapan nating sunod ay ang mga dangerous combinations na dapat kinakatakutan natin. Pero babalikan natin yan after the break. Hello, I am Adrian Pangilinan from Los Angeles, California, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Break tayo muna sa mga combinations na pag-uusap dahil ngayon ang babatiin natin ang combination sa mga ka-okra na nag-member sa patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa inyo, Jean, Joseph Kirby, Manags, Ivy, Valerie, JP, CJ, Mama Batong Bakal, Nanay ni Rio, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, and Rachel recommends. Hi guys! At hello din sa iyo, Aid, Kat, Dayan, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ati A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Aiko, Bini Sheena, Bini Maloy. Wow, dinagdag sila. Ina-assume ko lang na na sila. Hindi nga sila Bini kikinig. members. Tsare. Hi guys! Hello. Eto pa, hello din kay Moy, kay Sam, Monica, Kima, Ozel, Vernice, Melay, Norly, Lester, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belshane, Fernie ng Carla, Manzo, at kay Dave. Thank you so much sa ating mga Hey, members. guys! Dahil sa inyo, may once a month live recording na tayo na aabangan nyo sa end of May, di ba? Dahil yan ay members only live recording. Plus, nakakatulong pa tayo sa ating chosen charity for the month of May, ang Kaisahang Buhay Foundation for Single Mothers. So if you wanna be a member, mag-subscribe na sa patreon.com/siligang sa gabi at make sure na naka-auto-renew ang membership ninyo para hindi kayo nabuburas sa mga binabati natin, di ba? Go for it. Correct. Thank you sa ating ka-okra voiceover today from LA, ang ating ka-okra na si Adrian. Hi Adrian from LA. Hello sa inyo dyan sa America. Oh my God. Mapanood ka sa Diba? TV Patrol. Sino? Adrian Ayalin. Adrian. Ha! Hindi siya yun. Si Hindi ba siya Adrian. yun? So kung gusto nyo rin maging part ng episode, ay mag-drop tayo ng voiceovers. Pumunta na kayo sa siligangpodcast.com at i-click ang Join the Pod para mag-send ng link ng recording for free. Mag-check out lang kayo pero for free yan. Wala kayong gagastusin. So thank you sa mga nag-drop na. Abangan sa mga susunod na episodes ang inyong mga voices. Okay? So punta na kayo sa Correct. siligangpodcast.com. Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi. Sorry, sino si Ayn Libot? Ba't siya nangingin Gcash? Nanalo siya. Nanalo kasi siya. Nanalo ng Tap. So, sa... 150. ng Oh, game. so, extra sabaw. okay, sige. Yung babasahin ko, sorry. Akala pa may nalilimos. Akala pa Sorry. Sulisit pala. May paliga lang po kami sa barangay. Papagawa ng uniform. Gaga talaga. Oh, go. Ang aking babasahin ay galing sa ating ka-okrang si Ayn Libot. Sabi niya, Thank you, Ayn. Mike, Jed, and Isha for this podcast. I don't exactly remember when I started listening, but I'm sure I binge listened after episode 1 till episode 80 something. Ay. Ever Winner. since, I've been looking forward to Wednesdays. The podcast has been my happy pill, and I love the dynamic your group has, just the right mix of silly and sensible. Oh, But most combi. importantly, hilarious. Combi. Sorry. 3 in Love 1. it, Jong. Kape. Jong hilarious. Charek. Sabi niya, open close parenthesis, remember the Halloween episodes, pero puro tawa, the best. Ay, nagustuhan oo. niya, Favorite puro ko rin tawa. yun. Magre-release spooky kami na. ng episode na puro tawa. Mga 30 minutes na tumatawa. Compilation. Try yun natin. May ginawang. Super cut ng mga Laugh lahat lang. ng tao. Ang ganda. Oo, ganun. Anyway,
Sabi niya, more power to all of you and may you continue to bring happiness all over the world. Godspeed. Tara! Thank you, Ain. Thank you, Ain. Thank you po. Kung kayo ay gusto niyo ring mabasa ang inyong messages sa i-shoutout sa gabi, mag-comment lang kayo sa Q&A sa Spotify or mag-DM sa amin sa socials namin at Siligang sa Gabi. That's SALLYGNG sa gabi across the board. So lahat ng social media platforms. Okay? So go, mag-DM na kayo ngayon din. Back to the episode. Ito naman ang dangerous combinations na kailangan nating katakutan. Ito ang isa sa mga hot topics ngayon na sana ay naaalala nyo. Ang isang combination na deadly and dangerous ay ang unverified Chinese nationals at ang politika ng Pilipinas. Yan ang hindi pwedeng magsama. Dangerous yan. Di ba? Nakakaloka. Yes, Your Honor. As bilang isang Chinoy, Mike Tan, ano ang masasabi mo sa isyong ito? Hindi ko alam Hindi ko alam kung pinafeng shui yung lugar ng Pogo. Kaya sa likod siya na mismo ng munisipyo inilagay. Sa dami na pwede. Hindi ko alam yun. Nasa likod ng munisipyo. Nasa likod. Seryoso? Diba? Hindi ko alam kung doon ba swerte ang feng shui kaya doon siya nilagay talaga sa likod. Sa dinami-dami ng pwedeng paglagyan. Nag-fail ang feng shui kasi na-booking. So, hindi totoo ang feng shui na nagawa nila doon. Nakakaloka. Meron pang Olympic-sized swimming pool. Oo, tsaka grabe daw. Tsaka may mga tunnel daw sa ilalim, di ba? Para may passageway sa ilalim. Kasi sabi nila na yung iba daw na tumakas or nakatakas dun sa parang raid, malamang dun dumaan. Baka dun daw dumaan. Kasi nawala sila. Oo. Tapos hindi lang naman ito yung first Pogo hub na raid nila, di ba? Marami sa Cavite, marami sa iba-ibang lugar. Pero ito, highly publicized. Kasi nga, ito nga si Mayor. Si Mayor na hindi natin alam kung saan ang galing. Kaya... Sa farm. Galing siyang farm. Galing siya sa farm. Sa farm. Lang siya. Isa siyang mushroom na lumaki sa farm. Alien. Very alien. Ginanon mo yung ulo niya ng bato. Feeling ko maalala niya lahat. Kailangan natin iganon ng bato yung ulo niya. Feeling ko lang iumpog natin. Feeling ko lang maalala niya lahat. Try lang natin. Sa Senado, no? Bakit naman sa Senado, Senrisa? Inuumpog ng bato siya. Oo. Kaya itry payo. natin 3 times, at least 3 times. Baka maalala niya. Kung sino Diyos ko, kasi kaibigan ito ko talaga, po. ako, hindi ko rin naman maalala yung details ng childhood ko. Pero alam ko naman kung saan ako nakatira. Alam ko naman yung naging teacher ko. Alam ko naman yun. Kahit pero bits and pieces man lang. Oo, kakaloka. Napaka-imposible na wala kang maalala at all. Diyos ko, yung totoo. May nakita ko isang post sa social media. Na parang dahil nga maraming, di ba hindi naman makakaila, maraming Chinese sa Pilipinas. Maraming talaga, Filchi, maraming mga Chinese tourists, di ba? Marami naman talaga eh. So, ang dami daw nagtatanong kung ano ang masasabi ng mga taong Chinese tungkol dito sa kaso ni Mayor Alice Guo. Kasi sabi niya, ang English, sa Reddit ko nakita to, so hindi rin natin mababasa, kung hindi natin mapapangalanan kung sino yung post, pero screenshots kasi siya. Okay. Sabi niya, yung English term na Chinese kasi is very confusing. Hindi natin alam kasi kung sino riyan ang Chinese by ethnicity lang or Chinese by nationality. Kasi si Mike, di ba, may ethnicity na Chinese, pero Pinoy siya. Filipino siya by nationality. So sabi niya, allow me to explain how the term Chinese works in Chinese language itself. So meron daw 3 uri ng Chinese na nasa Pilipinas. May Taydyok yung spelling is Taydyok. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero Taydyok. Ang tawag sa mga Chinese na ipinanganak sa China, lumaki sa China, Chinese nationals by citizenship. Yung birth certificate at passports nila ay under People's Republic of China. In short, Chinese nationals sila. Madalas, sila yung mga Chinese na nakikita natin sa Pogo, sa Southwoods, at sa Pasay. Yun yung sabi niya. Kasi mga Chinese talaga sila by nationality. Oo. So, yun yung Taydyok. Meron din daw Lanang.
ang tawag sa mga Pilipino na may lahing Chino. So si Mike, Landang siya. Mas kilala sa kolokyal na tawag bilang Chinoy. So these are Filipino citizens, Pinoy passports, Pinoy birth certificates, and Pinoy voters. Sadyang dugong Chino lang talaga sila. So ang halimbawa niyan, si Kim Chu. Di ba? Si Kim Chu, si Benedict Cua, si Richard Yap, si Enchong D. Kahit daw si Jessica Soho, pasok sa category niyan kasi may lahing Chinese si Jessica Soho. Taray ng leveling ni Mike. Ano, mga ganun yung level mo, Mike, Yes. Talaga? Kim Chu, ganun yung mga level. Taray. Enchong D, Jessica Soho. Patingin ng Kim Chu, patingin ng Kim Chu. Parang Aura Brigela. Yan, ni Kim Chu. Hindi ka na kasi, di ba? Malit mo ka ni Kim Chu. Oo, kaya inipon mo sa gitna yung mukha mo. Oo. Para lumiyan. Ito naman, sabi may mestizo or chutsya. Yan ang tawag sa mga Pilipinong may halong-halong dugong Chino, Kastila at Pilipino. Sabi ng mga tiyahin ko, mestizong taga-Iloilo raw ang roots namin. Sabi niya. So yun yung mga taga-Iloilo, halo-halong Chinese, Pinoy at saka Kastila. Ito daw ang problema. The problem arises because when Taidyok or yung pure Chinese na nationalities at ang Chutsya at ang Lanang translated to English, they are all translated as Chinese. Gets nyo? So lahat sila falling under the Chinese category. So ngayon, hindi mo ngayon ma-identify kung sino ang Lanang, sino ang hindi at ang Taidyok sa hindi. Ngayon, ang pinapoint out niya, kung si Mayor Guo ay isang Lanang, wala akong problema. Kasi nga ang Lanang, Pinoy Phil Chi. Si Mike Tan, kung Lanang siya, walang problema. Sa Maynila na nga lang, ilang barangay na captains ang Uy, Chua, Lim ang apelido. So tama naman. Maraming, tsaka si Mayor Lim, di ba? Naging mayor pa siya ng Manila, ganyan. But it poses a grave threat if Mayor Guo is a Taidyok. The million-dollar question would be, how? Paano nangyari at why? Ano ang ginagawa ng isang Taidyok sa politika ng Pilipinas? It poses a threat to our national security if that's the case. Yes. Kaya dapat magtaka hindi lang ang media kundi tayong lahat. Bakit 17 years old lang siya nung nagkaroon siya ng birth certificate? Isa pa, kung si Mayor ay Lanang, bakit sa Mandarin siya fluent? Ang mga Lanang hindi gumagamit ng Mandarin bagkus Fokien daw ang ginagamit ng mga Lanang. Totoo ba yun, Mike? Nag-Chinese ba kayo? Hindi ko alam yung ano. Wala na kayong ganun. Okay. Lastly, magandang litmus test din yan sa apelido. Halos lahat ng mga Lanang, Fokien ang apelido. Example, Chua, Uy, Tan, Si, Di, Lim, Ong, Bi, at Si. Mayroon pang Hispanized surnames kagaya ng Tantoko, Simtoko, Chuseko, Dialyoko, at kung ano-ano pa. Guo to me is a Mandarin surname, not Hokkien. Pero hindi ko rin masisigurado hanggat hindi ko nakikita yung Chinese character nun. So, pwedeng mali ako sa part na yan. Basta isa lang ang sigurado, dapat maging critical tayong mag-isip. Yun ang sabi ng original poster. Umabot na sa international news ang hearing tungkol kay Mayor Alice Guo na potentially ay isang spy ng China sa politika ng Pilipinas. Yes. Paano ba naman hindi mo makikita na may malaking puno ng mangga kunyari sa bakuran mo? Ano, hindi mo napapansin na may puno ng mangga sa likod ng bahay mo? Tapos ganun kalaking establishment na hindi mo mapapansin na may pogo activity sa likod ng munisipyo. Kakaloka talaga. Para lang yun yung yung piratahan ng CD sa Quiapo, yung katabi niya police station. Ang katabi police siya, pero deadma sila. Di ba? Parang ganun. Ayan. So, yun ang So, sa mga nagtataka kung sino si Mayor Alice Guo, nagtataka rin po kami kung sino siya. Si Koki? Pinadala na lang ba siya ng kanyang UFO? Oo. Sino siya? Hinihintay ko nga mag-gano na lang siya ng zipper tapos may lalabas na. May lalabas sa alien. No? Diba? Tapos wala maalala to. Amnesia girl. Yan ang problema sa mga amnesia girl eh. Dapat talaga burahin na yun sa Star Cinema. Ay, naku. Totoo. Burahin na sa Star Cinema library. Burahin na Amnesia girl. Or i-blur yung mga mukha ng bida. Tsare. Tsaka yung sa kanila ni Bong. Oo. Lagyan ng emoji. Takpa ng emoji mga face. Tsare.
Diba? Grabe. Hindi ko na rin alam kung ano ang ano. Pero kaya na-share natin to kasi tama. Kailangan nagtataka tayo. Kailangan may pakialam tayo kasi kung totoo man siya na spy, na-infiltrate na niya yung politics, di ba? Ng ano natin, nakakaloka. Hindi lang isla ang ini-infiltrate nila, pati yung politics. Oh. Baka may magsabi naman, Jed, na bakit may mga Pilipino naman na nagiging mayor sa US? Okay lang naman sa kanila and all. Pero kasi yung sa atin, hindi siya nangyari sa tamang paraan na declared siya from the start na may Chinese blood siya or baka nga pure Chinese pa siya. May mga cases na ganun. Yun lang naman, bakit parang kailangan itago at sobrang magda-doubt ka bakit ang dami niyang hindi alam na parang yun, actually, yun yung point. Lang mag-share. Yun yung point, Mike. Ako wala akong problema kung Chinese siya, nanalo siya ng election fairly and squarely, game. Pero nung tinatanong ka, wala akong maalala. Diba? Mas doon ako nababahala. Na parang, ano yung tinatago mo? Bakit hindi mo masagot? Diba? Totoo. Kasi kung tanga-tangahan, kung black and white ang answer, madaling sabihin yes or no. Yun lang naman Pag tinanong ka kung alam mo talaga, masasabi mo, diba? Yung kanya hindi diba? Sa TikTok pala, i-follow ni Senator Risa. Pag sumasagot siya, parang walang takot. Wala siyang takot pag sumagot. Parang pa siya, confident ma siya na hindi ko po malala. Oo, correct. Talaga ba? Iuntog talaga kita, ate girl. Ako sa mga ka-okra, i-follow niyo si Senrisa sa TikTok tsaka sa Instagram kasi yung mga reels niya sobrang detailed. As in, sinasabi talaga nila yung mga coverage yung kaso, ganyan. Doon lang ako nanonood sa reels niya kung ano yung nangyayari. Yung kay Kibuloy, yung kay Senator Risa, tsaka yung sa kulto. Yung sa kulto, doon lang ako nakanood sa reels. Sa intindihan mo agad yung issue. Sobrang clear. So, punta kay Senrisa. Kaloka. Tsaka si Senrisa yung parang siya yung may bayag sa mga lalaki. Diba? Senador. Parang siya lang. Bakit di nyo hindi ba obvious na may mali? Na parang ayaw nyo tulungan si Senator Risa para ma-probe yung mali? Parang tinotolerate niya sila palagi. Totoo yun. Kailangan talaga maka-invite tayo ng isang senador para malaman natin yung yung ins and outs ng Senate. Gusto nyo ba? Oh my God. Mag-interview tayo ng isang senador. Parang meron tayo. Parang masaya yun. Gusto ko mag-guest din si Senrisa. Magsulat kayo tayo kay Senrisa. I-guess natin siya. Sige. Or pag may mga ka-okra bang may kausap. connection po kay baka may kayo mga ka-okra. Willing kami. Promise, hindi po kami makakalimutin. Sasagot po kami lahat ng buo. Yes. Yung tawa dun sa meme na mahirap daw gawin yung buhay ni Alice Go na MMK kasi wala siya maalala. Tapos yung MMK niya, 30 seconds lang. Kasi puro blanco. Nasa farm, yun lang. Yun yung farm. Paano kaya sisimulan ni Charo? Paano sisimulan ni Ma'am Charo ang letter? Walang laman ang letter. Kasi wala naman siya maalala. Ang letter niya, Dear Ma'am Charo, bakit nga ba ako nagsusulat? Nakalimutan niya na. Hindi ko po maalala. Hindi ko po maalala, Ma'am Charo. Bakit ako nagsusulat? Ma'am Charo, tulungan mo. Ma'am Charo. Sumisigaw na. May acting. Totoo. Parang may audition Parang gusto mag-audition ito. Audition sa BBB Nagbabasa pala ng letter ito Ang saya na ipapangkwentuhan sa uncut version ng episode na ito kung saan nalaman natin kung sino ang DDS na tunay noong mga panahon. Diba? Kung sino sa army ng DDS, umami na siya. Matatagpuan nyo ang confession na ito sa exclusive natin sa patreon.com/siligang sa gabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon na. Okay? Go na kayo dyan. Mag-member na kayo. Alam nyo ba na for this week, hindi tayo maglalaro, pero para manalo kayo ng papremyo ay batiin nyo lang si Jed ng happy graduation sa ating thread for this week. Yes. Ang dami na nilang binati sa akin. Grabe ka. Makatakas ka lang sa gilid. Hindi. Magko-comment pa rin. Magko-comment pa. Ang baliw talaga.
Mamadali kasi i-greet siya. niyo lang si Jed Kasi dun sa simba ating kasi thread. siya ngayon. Sisimba siya ngayon. Yes. Linggo kasi ngayon, magpe-pray ka. Oh, Yes, diba? as a prayer tayo today. As a prayer Yes. person. So sundin niyo lang yan. Punta lang kayo sa Extra Sabaw at mag-comment daw kayo ng greetings niyo para sa akin. Kakaloka tong ano na to. Sa Congratulate niyo episode lang si 3 Jed. natin, episode 180. Yes, kasi nga for the... Wait, tsaka sa lahat ng mga graduate din naka-okra, congratulations sa inyo, ha? If you like this episode, paki naman, i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate nyo na rin ang podcast ito na 5 stars. At please naman, bumili kayo ng merch sa siligangpodcast.com. At mag-drop ng VOs, ha? Diyan na kayo, go. At sa mga brands out there, na nagbabalik ang mga brands, abangan nyo sa mga susunod na episode. Bago sino yung mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG@gmail.com. You have reached the end of episode 180. Woohoo! Thanks so much for listening. We'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys!